Shemali Christopher Boyes, and today I will be the one to tackle about the microwave cooking, cooking sauce vade, molecular gastronomy, and the summer cooking terms. These cooking terms are the continuation of the cooking method which discussed by Miss Sarah. So let's proceed. First, microwave cooking uses microwave energy or heat waves to cook food. So, a microwave this is what we use to reheat food or kanang mga leftovers nato pagagabi. Pwede na nato siya parang gamiton ang microwave para ang atong pagagabi kay init pa and ikaon nato. Like for example, pizza, burgers, eggs, vegetables, chicken, and many more. But it is not good for frying or making food crispy. Why? Because microwave cooking is only used for heating food man good. Dili pa na siya pwede for magpa-crispy ka, mag-fry ka, kay ang microwave cooking kay it is only for heating food. Like imo lang gid siya painitong ang usa ka food. Though pwede ka magpa-luto, but simple dishes lang like pareha ng egg, vegetables, something like that. So there are 4 types of microwave cooking. First is reheating, warming up leftovers or cooked food. So mo ni akong pasabot nga kana ang mga food kay imo ra siyang painiton para mo dali siya nimo magkaon. Second is defrosting, throwing frozen meat, fish, or vegetables. So, pwede ta maka-defrost sa sud sa microwaves. So, if mag-defrost ta sud sa microwave, mas mapadali jud og defrost ang atong mga meat, fish, ug vegetables compared sa kanang ato lang siya ikuan sa running water or kanang ato lang siya ihumot sa tubig jud ang kanang food or meat. Third is cooking, making simple meals. So, ang kanang microwave cooking, pwede po ta makaluto tira. Like, pareha na mga itlog, mga kanang rice, mga pasta, mga vegetables, ingon ana. But, dili ka pwede maka-fry, magpa-crispy sa kanang mga sudan, like pareha sa fried chicken. Pwede ka painit, but dili na siya mo-crispy balik. And the last one is steaming. So we can also steam inside the microwave using through kanang a bowl nya inyong putngan dayon kanang food or kanang vegetables nya imo takuban og kanang plate ang babaw para ang kanang kainit sa kanang food sa kanang bowl kay moist na siya. Nya ang kanang kainit sa kon magtuyok na siya sa bowl para ang nasa sud kay moist siya. Through ana mag-steam na ang kanang food nga nasa sud. So let's move on to cooking sauce vade. So cooking sauce vade is a French term meaning under vacuum. So ang kanang food cooking sauce vade is a food under vacuum kanang like pareha ang kanang marinated nga kanang mga chicken or meat isud nimo na siya sa ziplock or airtight bag. Nya kanang uban na dira ang kanang mga lamas, mga spices, nya inyo din na siya kanang airtight kana inyo siya kuan og kanang air sa kanang sulod sa kanang bag para ang kanang iyang juice sa kanang meat kay mo compact gud siya like mo pilit ra siya sa kanang meat ba nya dili siya parehaan ng kanang magkanang himo kag sabaw ang sabaw kay dili mo gina siya kanang mo pilit sa kanang meat. If kanang mag-airtight bag gamit ka airtight bag ang kanang juice nga kanang mo kuan sud sa kanang airtight bag kay mo compact ra na siya sa kanang meat kay dili man siya kagawas wala may air wala kanang bubbles mao na iguman ni mag airtight sud sa airtight bag ana kay imo na din na siya kanang butang sa warm water nya imo na siya lutuon for a long period of time. If meat gali long period of time, but if vegetables kay high heat but kanang short time ra siya. So there are types of sauce vade cooking. First is the LTLT or low temperature long time. Cooking at a low temperature or low heat for 50 to 65 degrees for many hours. Like pareha to akong giingon nga this is good
for kanang mga meat lang LTLT kay good ni siya sa mga meat kay para ang kanang ka-tender ug juicy sa meat kay mo compact ra siya like kanang magluto ka low temperature but long time siya, so it means ana ang kanang meat kay magkahinay-hinay na siya gluto niya, mas kanang madugay, mas mulami ang pagkaluto sa meat. Second is the high temperature short time or HTST, cooking at a high heat 70 to 90 degrees at a short period of time. So example ani like kanang mga vegetables, imo na siya kanang lutuon through high heat but short period of time kay mas dali man maluto ang kanang vegetables kontra sa meat. So third is infusion sauce fade. Ang example ani is ang kanang kuan like kanang mag-add ka og kanang lemon, kanang panit sa lemon imo i-add sa kanang kuan sa kanang imong kanang luto para ang kanang baho sa kanang luto kay muhumot siya o ang aroma niya kay mas mulami ang kanang baho sa usa ka dish. And the last one is combination of cooking. Ang example ani is kanang magkuan ka, for example, magluto ka using cooking sauce feed. Ngay kuman nimo ana, di ba ang cooking sauce feed kay imo man na siya kanang airtight ang kanang pagluto niya nga ilunod sa kanang warm water. Ngay kuman nimo magluto ana niya kay pwede na nimo siya kanang like i-fry or i-simmer. Muna siya gitawag og combination cooking. So let's move on to molecular gastronomy, a science applied in cooking. So nganong gitawag man ni siya og a science applied in cooking? It is because mag-experiment man gud ka niya the way na imo siya i-plate or kanang like mag-art ka, maghimo ka sa ka art nga imo the way nimo siya i-plating like imo butan og kanang mga aso, iporma nimo og mga bisag unsay, mo iporma og kanang mga kahoy, somewhat like that. So, a molecular gastronomy is nag-focus din siya sa texture and looks. Nakabantay mo sa kanang pictures like ang kanang iyang the way niya i-plate kay murag kanang nindot ka siya tan-aw, murag dili siya angay kanon, nindot ra siya picturean. So that is kanang mo na siya gitawag og molecular gastronomy. So there are types of molecular gastronomy techniques. So first is spherification. Ang example ani niya is kanang mga kuan sa bubble tea, mga circle sa bubble tea or kanang boba, kanang mga tattoo, mo na siya gitawag og spherification. Mo na siya or example na siya sa spherification. Second is foams and espumas. So making flavor foams using siphon or stabilizer. So kaning sa picture dili siya kuan ha kanang sabon ha, kuan ni siya kanang foam ni siya gikan sa kanang like kanang sa vegetables or sa kanang kuan like parehaan ng kuan kanang mga cream or kanang kuan kanang foam sa coffee, mo na siya i-add sa kanang mga dish para mo lami siya tan-awon o kanang flavorful siya or juicy siya. The third one is gelification, turning liquids into gels using agents like agar-agar. Like parihaning nasa picture, diba usually ang kanang mga cake, diba ang gamiton ana niya kay mga chiffon cakes man jud, chiffon cakes or kanang i-bake nimo siya. But ang kanang gelification instead of kanang mga chiffon cakes, like parihaning sa picture o ang cake iyang gihimo og kanang jello cake, kanang gelatination cake. Yeah, diba? To make it something new. The next one is emulsification. So, mao ni siya ang kanang gi-mention ni Ma'am last meeting nga mixing two liquids that don't usually mix together like oil and water. So, kanang ang way ani niya nga para ma-mix na sila is to add a third ingredient. Or kanang for example, kanang mag-add ka og kanang vinegar or itlog or kanang basta na lang siya third ingredient para ma-mix ni siya. The next one is flash freezing or using liquid nitrogen.
freezing food instantly for texture and drama. Like pareha na sa picture, di ba? Recently, na viral man lang ni siya sa kanang mga Japan, magulo to Japan or Korea. Kuan ni siya kanang kuan. This is kanang mura siya o kanang dessert sa kanang lain bansa gud nga kanang balls ni siya niya kanang gibutngan o kanang liquid nitrogen para mo bugnaw, para mo mura siya ice cream niya inikaon nimo kay mo karang crunchy siya unya mag kanang aso-aso. And the last one is edible films and powders, turning sauces or flavors into thin sheets or powders. So usually ang kanang mga edible films and powders kay gamiton ni siya sa kanang mga cakes, like pareha anang kanang himuon og kanang mga topper sa mga cakes, mga kuan, mga kanang edible dust, edible glitters, like kanang mga edible nga mga kanang 18 carrots, muna siya ang gitawag og edible films and powder. So let's move on to the summary of cooking terms. So let's proceed. The first one is moist heat cooking method. So ang moist heat cooking method it is what we use nga kanang magluto tag kanang may mga tabaw, kanang mag-steam ta. Ang moist heat method kay mo ni siyang nag-use og kanang water para maluto ang food. Dry heat cooking method. So ang dry heat cooking method is wala na ni siya nag-use og water, but instead ang gamiton na ni siya is oil na. It uses direct heat kanang like kanang magpa-fry ka, mag-simmer ka, mano siya ang gitawag og dry heat cooking method. Dry heat cooking method using fat. So ang kaning dry heat cooking method using fat is pwede ra ka dili maggamit og oil ani. Pwede ra ang imong gamiton ani is ang fat sa kanang pork para natural ra ang oil nga imong gamiton sa imuhang kanang food. Like pwede kanang ang ang kanang gamiton aning kanang dry heat cooking method using fat is kanang mga oil, mga butter. Ano siya mga panggamit sa kanang dry heat cooking method using fat. Microwave cooking, as of what I have said earlier, a microwave cooking is only used for reheating food, but not kanang dili siya pwede sa kanang mag-fry ka or magluto kag food. Pwede siya magluto but kana lang mga itlog, mga mag-steam ka or kanang sa vegetables. Sauce made cooking, so mo ni siya ang kanang food nga gisud og kanang airtight bag, like pareha atong marinated nga meat nga imo siyang sudlan og lamas nya iguman nimo kanang kuananay mo din na siya i-vacuum sealed nya ilunod sa warm water para kanang basta meat gali kay low heat ra siya but kanang long time nya ang kanang vegetable is high heat but short period of time. And the last one is molecular gastronomy. So mo ni siya ang kanang science applied in cooking. Okay, ang kanin nag-focus man ang gani siya sa creativity, texture, appearance, o kanang looks sa kanang dish. Like kanang lami kay siya tan-awon, mura siya dili kanang angay kanon ana, like ang food iya himuon og art, mo siya gitawag og molecular gastronomy. And that would be all for my report. Thank you for listening. This is Jimmy Gustavo Rebolius, the 12th reporter for microwave cooking, cooking sauce made, molecular gastronomy, and the summary of cooking terms. Thank you. Bye-bye.